Kumusta mga kadiskarte? Welcome back sa ating channel. Para sa episode 3, pag-usapan natin ang isang kultura na siguradong marami sa atin ang nakaka-relate, ang porma muna bago ipon. Aminin natin, ang sarap sa pakiramdam na suot mo yung latest na sapatos. Dala mo yung bagong labas na cellphone o kumakain ka sa isang mamahaling restaurant. Yung tipong pang-Instagram feed, di ba? Walang masama sa pag-enjoy ng pinaghirapan mo. Pero kailan ba ito nagiging problema? Nagiging problema ito kapag ang pagporma natin ay nauuwi sa pagkakabaon sa utang o kapag wala na tayong natitirang pera para sa mga totoong importanteng bagay. Sabi nga sa Kawikaan 21:20, ang pantas ay nag-iipon sa panahon ng kasaganaan. Ang isang taong marunong sa buhay ay hindi inuubos lahat ng kita niya ngayon. Sa halip, nagtatabi siya para sa hinaharap, para sa mga hindi inaasahang pagkakataon, at para sa kanyang mga pangarap. Isipin mo na lang, yung perang ginastos mo sa isang branded na damit na isusuot mo lang ng ilang beses, pwedeng katumbas na yan ng isang buwang hulog sa insurance o panimula para sa isang maliit na investment. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para lang masabi na successful ka. Ang totoong sukatan ng yaman ay hindi nakikita sa labas, kundi sa kung gaano kakahanda sa anumang hamon ng buhay. Tandaan natin ito, mga kadiskarte. Mas mabuting may ipon sa bulsa kaysa branded sa katawan. Ang mga material na bagay lumilipas yan. Naluluma, nasisira, napapalitan. Pero ang financial security, ang kapayapaan ng isip na alam mong mayroon kang mahuhugot sa oras ng pangangailangan, iyon ang tunay na yaman. Ang pag-iipon ay hindi pagtitipid lang, ito ay pagbibigay halaga sa future self mo. Isipin mo, ilang taon mula ngayon, pasasalamatan ka ng sarili mo dahil sa desisyon mong unahin ang pag-iipon kaysa sa panandaliang pagporma. Paano ba natin sisimulan ito? Maging honest ka sa sarili mo. Tanungin mo, kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang para maipakita sa iba? Magsimula ka sa maliit. Magtabi ka ng kahit konting halaga kada sahod. Gawin mo itong habit. Imbes na bumili ng mamahaling kape araw-araw, bakit hindi subukang mag-invest ng halagang yun? Sa paglipas ng panahon, magugulat ka sa kung gaano kalaki ang naipon mo. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa pera. Ang tunay na cool ay hindi yung taong laging bago ang gamit, kundi yung taong may kontrol sa kanyang finances at may malinaw na plano para sa kanyang kinabukasan. Ang pag-build ng tunay na yaman ay isang marathon, hindi isang sprint. Hindi ito nangyayari overnight. Kailangan ng disiplina, pasensya, at tamang mindset. Huwag tayong magpadala sa pressure ng social media o sa kung anong meron ng iba. Ang financial journey mo ay sayo lang. Ang mahalaga ay nagsisimula ka ngayon. Unahin ang needs kaysa wants. Unahin ang pag-iipon at pag-invest kaysa sa pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga nagdadagdag ng halaga sa buhay mo. Tandaan, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ang totoong yaman ay nasa financial freedom at peace of mind. Maraming salamat sa panonood mga kadiskarte. Sana ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang tips tungkol sa pagyaman at tamang paghawak ng pera. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba. Ano ang susunod na financial topic na gusto nyong pag-usapan natin? Hanggang sa muli, maging matalino at maging financially free.